Okay, go. Correct. Okay. One color and one piece. One, so that's the answer. Mm-hmm. And I put that and it's right here. Next, 7 of 8. 7 eighths. So there's 8 of it. So 7. 7 of it colored. Right? That's the answer. Nice. Okay, next. That's level 5. Quick next. Because this is the answer for the top. Belated Happy New Year, everybody! Welcome back to Mezzy Life. Last day ng 2025 sa amin. At papunta kami sa aking in-laws para i-drop off ang mga bata. Dahil ngayong huling araw ng 2025, magde-date kami ng aking asawa. So we're gonna watch a movie and we're also kind of need some kind of moment. What are we gonna be talking about? I don't know. You're gonna sit me down and consult me about all the bad things I'm doing. All the bad things are no. What I kind of suggested to him is that we can have like a meeting kung saan parang magre-reflect kami for, you know, how we did in 2025. Kumbaga, na-achieve ba namin yung mga goal namin, and then magsiset kami ng bagong goal, you know, things like that as a couple and for our family. Because the only time that we can really have that conversation is without kids. Daddy. See? Daddy, Yeah. daddy, mommy, may yung mga bata. Yung manonood kami ng movie. Actually, the movie was Housemaid. Maraming kasabayan yung Housemaid na magagandang movie din naman. Avatar, ano pa ba? I don't know. Hindi man kami pala nood na ng sine. The last time we watched movie was before ako manganak kay Maya. Right? No, Mommy. The last time you... Oh no, Minecraft. Yeah, you're right. the fat Steve. Yeah, the Fat Steve. Yun, panonoorin namin yung Housemaid kasi it's from the book na nabasa ko dati. So gusto ko talaga siyang panoorin. Tapos nabanggit ko sa asawa ko, kaya lang hindi naman siya mahilig manood ng movie. Hindi siya mahilig sa mga suspense na movie, ganyan. Or movie in general. But yeah, I said, I want to watch that, but it's kind of weird to watch alone now. Parang, dati nung dalaga ako, manonood ako ng mag-isa. Pero ngayon parang, I don't know, I don't feel like watching alone. So, parang nabanggit ko lang yun sa aking in-laws. Hindi ko naman balak sabihin na pwede nyo po bang bantayan yung mga anak. Kasi pwede ko naman iwanan kay Ryan kung gusto ko talagang manood. But, my mother-in-law offer na, manood kayong mag-asawa, akong bahala sa mga bata. 1-year-old naman na si Maya, so she can take care of Maya. Oh no, bakit? My kids are already there. Nililibang na sila ng aking in-laws. Maya-maya tatakas na kami. Kasi si Maya baka umiyak. Pero yung boys, alam na nila na aalis kami. Pero yun nga, si Maya, first time lang namin naiiwanan. And she's having fun with the grandma. So, she'll be fine here. But, look, calendar, every year, ayan ang aming regalo sa kanila. So, nilalagyan namin yung mga picture namin from the last year. So, ito, 2026, nandyan yung mga parang big event pictures ng family for the year 2025. Yung mga ganap, kumbaga. And yeah, I think they like it. For the last 5 years, ayan na yung lagi naming regalo sa kanila and they like it. So, yeah. Yung iba nilang apo, dun sa mga kuya ni Ryan, may 2 kuya kasi si Ryan. Yung humihingi ako sa kanila ng picture. Pero kami yung pinakamaraming picture dito kasi kami yung mahilig mag-picture. Yung 2 kuya ni Ryan and their family hindi masyadong mahilig sa picture. Where's the trash can? Oh no. Mommy, don't nearby y'all. I'm gonna have to. Grandma will take care of her. Okay, bye. See you later. Have fun. Be good.
Okay, na-drop off na namin ang mga bata sa aking in-laws. Nandito na kami malapit sa sinihan. So, nag-drive kami ng 25 minutes. Itong 25 minutes na to, ang dami na namin na pag-usapan. Sabi ko nga, tahimik ang sasakyan. At sulit yung 25 minutes namin. Yung aming pinaplano na end of the year meeting. Diba? Sulit. Meron pa mamaya. Balak namin na I don't know, mag-pick up ng pizza somewhere. Dapat kakain kami sa labas. Pero naisip namin na mag-pick up na lang ng pizza later on the way back para dalhin sa aking in-laws. Ayun na yung magiging early dinner namin with them. Oh, that's a lot of butter. Like, look how large is. Large, extra large. Right, ready? Yeah. Okay, let's go. Like, where's my husband? Ang laki ng soda namin. We're here at Theater 3. Alrighty, tapos na ang aming movie. Ako ay nag-enjoy. Ewan ko lang ang asawa ko. The Japan. Yeah. Parang feeling ko tuloy napilitan lang na manood ng movie dahil sa akin. Do you enjoy it? Yeah. Okay. Okay then. I enjoyed it because I guess there's something about reading the book first before the movie. They always say the book is better than the movie. It is. I was Yeah. gonna say that, but it's not that bad either. Because when you read something, a story, you kind of visualize them, like how do they look like, you know, in your brain. So for the main characters, Millie and Nina, Spoiler alert. I'm not gonna tell the story, but Yeah. I'm just gonna say, like, their character, they're pretty good, you know, playing the character. Ayan, kukunin na ni Ryan yung pizza sa loob ng restaurant. Ewan ko kung matagal siya, hindi ko alam kung ready na yung pizza. But anyway, kanina marami na kaming time na makapag-usap about our goal. Parang hindi naman siya talaga meeting, pero parang nag-reflect lang kami ng konti. Like, finances, parenting, how can we be better, ganyan. Parang masabi lang na meron kaming year-end reflection. So, meron naman mga kung ano yung mga dapat namin i-improve as a parents, like, may mga sinabi ako sa kanya na parang feedback ko sa kanya. Meron din siya sinabi sa akin na feedback niya about sa pagiging nanay ko, ganun. Nag-set kami ng goal about our homeschooling, yung co-op, paano kami magiging mas involved, things like that. And then finances. Yung goal kasi namin is more on yung future warehouse. Kung napanood niyo po last year, may pinakita ako na parang property, lupa lang naman, na binili namin kung saan balak namin magpatayo ng maliit na warehouse at bagong bahay. So, yun yung matagal na naming goal. Lahat ng kinikita savings namin ay doon talaga nakalaan. Anyway, doon lang umikot yung aming usapan. Paano namin mas ma-achieve ng mas mabilis yung goal namin or parang mas efficient nang hindi na ko-compromise yung aming family time kasi most of these goals requires time and money. So paano namin ma-achieve yun nang hindi masyado nako-compromise yung time with the kids kasi the kids always needed us, 'di ba? Laging required kami ng mga kids na makasama, parang ganoon. So yeah, those are family things na pinag-usapan namin ng aking asawa. And kahit na parang wala pang isang oras yung pag-uusap na, yung pinaka-usapan lang namin is yung mga waiting time namin sa car, ganyan. I feel like it's very fruitful. Araw-araw naman kami halos magkasama, pwede naman namin pag-usapan itong mga bagay na to, diba? Pero kasi minsan iba din yung hindi ka na distract ng mga bata, especially kapag about parenting ang aming topic. Ayaw namin na naririnig ng mga bata yung pinag-uusapan namin kapag about sa kanila or about sa aming parenting. So that's really good na ngayon namin siya nabigyan kami ng oras ng kaming dalawa lang at pinag-usapan namin yung mga bagay na yon. Ayun na siya, pabalik na siya, nakuha na niya yung pizza. So With the fit? Not quite. the fits, I'll just hold it or put it in. So let's talk about your visit to Grandma and Grandpa. You had fun? Yeah. We want to stay there for the whole night. What's your favorite part? My favorite part is when I'm showing it all the toys to Grandma and Grandpa's. I mean, some part when we're kicking the thing to each other, and when I'm kicking it so fast that, and then Grandpa says, "It's going as fast
That I can't even see that. Grandpa couldn't see it. I think it's going less than a miles an hour. How about Andrew? But it's actually the same. The same? Did you give them a hard time? No? Were you a good boy all the time? Yeah. Only one time we gave them a hard time. One time when? When the soybeans What happened to the soybean? got all messy. Did you help cleaning? I'm playing, but I'm just kind of making mess. Maya wants candy. Hi friends, nakauwi na kami galing sa aking in-laws. Hindi na ako naka-vlog kasi pagdating namin, para bang sobrang excited sila na mami, ito yung ginawa namin with grandma and grandpa, ganyan. Tapos kumain kami ng pizza, very busy and chaotic. Sobrang nag-enjoy ang mga bata with their lolo and lola. Ayaw na nila umuwi. As in, literal na umiyak yung boys. Tapos si Lucas nagpapaiwan. Gusto daw niya doon matulog. Kaso hindi rin naman pwede kasi may lakad sila bukas ng umaga, New Year's Day. So, anyway, so yun nga, we're back home. Tinignan ko itong mga package ko. Habang tulog yung dalawa, itong aking pinagkagagawa. Ito yung hair clip. Gagawa kasi ako ng mga ganito. Hair clip yan na ginawa ko, ginanchilyo ko. Tapos tignan niyo yung size. Sama maganda. Ayan. Ang laki, 3 inches. Wala, natuwa lang ako kasi ito kay Maya. Tapos parang maraming nagko-comment sa akin sa Facebook, sa TikTok na ang cute-cute daw ng mga ginanchilyo ko na para kay Maya na mga hair clip. Tapos as in literal, merong mga adults and teens na nagpapagawa. So sabi ko, sige nga, seryosohin ko na nga ito. So, nag-order ako ng to na malaki. Gagawa ako ng malaking hair clip. Meron ako mga ginawa na iba. Like watermelon. Ano pa ba? Mga fruits. Ano pa ginawa ko iba? Pero ang dami kong ginawa iba-ibang foods and characters na hair clip. So, ito ay for baby, for kids. Naisip ko lang na gawin. For fun lang naman. Pero kung alam niyo yun, total naman ay mag-i-spend na rin naman ako ng time para mag-ganchilyo, edi benta ko na, total mukhang marami namang bibili. It's really just for fun sa akin dahil hobby ko siya. But at the same time, I spend money for yarn, diba? So at least, kung makabenta-benta ako pa konti-konti, okay lang, makabawi ako ng panggastos sa pambili ng bagong yarn. Ganun, yung mga materials ko for crochet. Gaya nito, ito na naman. Nagpabili na naman ako. Bili na ito ng aking asawa. Knitting machine. Kung napanood niyo yung last vlog ko, gumawa ako ng mga yarn, ng mga hats for babies. Ito yung ginamit ko, tsaka yung isa pang malaking. Kaya lang, ito ay pumapalpak na siya. Kasi actually, hindi siya branded. Ano siya, parang China copy ng ganitong brand. Pero yung malaki, maganda yung brand niya, Centro. So, ito, binili ko yung malaking Centro, ay mas maliit na Centro. Hindi rin naman siya ganoon kamahal. $20-something din siya sa Amazon, dito sa US. So, tingnan natin. Alright. Parang pasko. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami kong oras na ini-spend na naman sa paggaganchilyo. Mula talaga nung nagkaanak ako ng babae. Mula nung nagkaroon ako ng Maya, na-excite na naman ako sa maraming project. Sobrang dami kong project sa utak na gusto kong gawin. Okay. I think that's it. So, meron siyang free na yarn. Ayan. But for sure, ano lang to. Wala kang masyadong magagawa sa ganito kaunting yarn. Wala siyang counter din. Akala ko pag original may counter. Okay. Ito siya, friend. So, ito siya. Ito kasi, nag-i-stack na siya. Iba na yung tunog, diba? Tapos ito, dahil siya, original siya na Centro, pwede ko siyang gamitan ng ganito para mas mabilis yung ikot. Tingnan niyo. Diba? Ito kasi dahil fake lang siya, hindi siya makakaikot. Hindi siya akma sa ganito. Alright, that's my new toy for today. Yun nga, today is 31st. So, pag lumabas kayo ng bahay, or pag lumabas ako ng bahay dito, parang wala lang. Walang ganap, wala akong naririnig na fireworks.
parang normal na araw lang. That's New Year's Eve here in America. But depende kung saan ka. Most cities, meron mga party. So, nasa city din naman kami. Pero yung pinaka mga party, yung mga may concert, may mga countdown, ganyan. Nasa downtown area, ganyan. So, kung gusto namin makisama, makisabay doon, makiparty, pwede naman na kami pumunta. Pero kami mag-asawa, I don't know, we just don't feel like it. Dito sa US, most of the time, yung mga party na ganyan is for young people. Most older people don't celebrate New Year like that. Hindi kagaya sa Pinas na panglahat, diba? So yun, dito sa Amerika, iba nga. So kami, I guess, sa ngayon, wala muna kaming mga ganyang malalaking event. Ay wala muna kaming malalaking tradition or celebration pag New Year's Eve dahil maliliit pa yung mga bata. Maliliit pa yung mga anak namin. Pero, you know, in the future, I feel like we will establish certain or magkakaroon din kami ng sarili naming tradition kung paano namin gustong i-celebrate yung New Year's Eve. Kagaya sa family ko sa Pilipinas, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, meron kaming sariling tradition doon sa Pinas. Nagiging reunion namin yan magkakapatid. Ayun yung araw na gusto namin kumpleto kami. You know? So, yun, one of the dream din for me na one day, makapag New Year's Eve ako sa Pilipinas para maranasan ko ulit yung kompleto kaming magkakapatid. Pero, sa family ko dito sa US, wala pa. Sabi ko nga, someday, we will have our own tradition kung paano namin gusto i-celebrate ang New Year's Eve. Someday. Sa ngayon, dahil nga maliliit yung mga anak namin, it will be some kind of a regular day kung saan parang nagre-reflect lang kami ng mga achievement, failures, New Year's evaluation, kumbaga. What to improve. Oh, nagising na si Maya. Happy New Year. Happy New Year, friends. Till the next video. Bye.